Matagal ko nang gustong mag-email sa inyo pero hindi matuloy-tuloy noon kasi nagdadalawang isip pa ako noon kung handa na ba akong ikwento sa buong madla ang naging karanasan ko sa buhay. Pero marami sa akin ang nag-encourage na sumulat kasi ayos naman daw ang buhay pag-ibig ko at wala akong dapat na ikahiya. Kaya heto ako sumulat sa inyo para magbahagi ng aking kwentong pag-ibig sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut, isa ako sa mga matagal nang sumusubaybay sa programa ninyo maparadyo man at online. Hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko naririnig ang boses mo. Gustong gusto ko ang programa mo pati na rin po ang mama at kapatid ko ay willing-willing sa pakikinig sa iyo. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Zenyi. 36 years old na sa ngayon. Chinita kasi Chinese ang father ko. Pangatlo ako sa magkakapatid, matangkad ako sa height na 5'5" at syempre tisay. Kaya hindi katakatakang marami ako naging boyfriends at manliligaw. Marami ang nagsasabi sa akin na ligawin daw ako. Kaya noong 17 ako ay nagkaroon ako ng first boyfriend. Pero hindi rin kami nagtagal. Ang mga sumunod kong relasyon ay hindi tumatagal ng 6 months. Matagal ako magpalit ng boyfriend, marami na rin akong pinaiyak na lalaki at maraming beses na rin akong umiyak ng dahil sa pag-ibig. Pero noong minsang mamasukan ako bilang sales lady noon sa isang mall, ay may namit akong textmate na nagngangalang Armand. Noong mga panahong yon ay may boyfriend ako na nagngangalang Tommy. Pero dahil sa may ibang girlfriend din noon si Tommy ay nakipag-break ako at tinuon na lamang kay Armand ang atensyon ko. Agad naman akong nahulog kay Armand kasi very sweet siya at understanding. Kaya hindi naglaon ay naging kami Papa Dudut. Pero ayaw sa kanya ng mga magulang at kamag-anak ko kasi hindi kaagwapuhan si Armand. Bukod sa mahirap lamang ito. Pilit kaming pinaghihiwalay noon ni Armand pero dahil sa mahal ko siya ay hindi kami natinag. Itinago namin ang relasyon namin at umabot yon ng 3 taon. Kay Armand ko rin na ibigay ang aking virginity kasi alam ko noon at malakas ang kumpiyansa ko na siya na ang future husband ko. Nagpatuloy ang pagmamahalan namin ni Armand hanggang isang araw. Zenyi, eto na yung pregnancy strip na gagamitin mo. Binili ko yan sa butika kanina. Wika ni Armand sa akin sabay abot ng isang box ng pregnancy strip. Nag-decide ako na mag-pregnancy test kasi ilang linggo na ring masama ang aking pakiramdam at parang naglilihin ako. Armand, kinakabahan ako. Wika ko kay Armand pagkaabot ko ng pregnancy strip. Teka, bakit ka naman kakabahan? Tanong niya sa akin. Paano kung buntis nga ako? Anong gagawin ko? Tiyak na magagalit sa akin ang mga magulang ko. Baka itakwil nila ako pag aalala ko. Kung sakaling buntis ka man, handa naman kitang panagutan. Huwag ka nang mag-alala. Zenyi, ako ang bahala. Sabay nating sasabihin sa mga magulang mo na buntis ka. Kung sakaling buntis ka nga, pero malay mo, hindi ka namang buntis. Napansin ko sa aking boyfriend na tila hindi siya worried sa sitwasyon namin. Pero pinagkibit balikat ko na lamang yon. Sana nga Armand hindi ako buntis kasi tiyak na malaking problema ang dadalhin nito sa atin. Huwag kang matakot. Kahit na ano pang resulta niyan, hindi kita iiwanan. Zenyi, mahal na mahal kita at handa akong gawin ang lahat. Mapatunayan ko lamang sa iyo na mahal kita. Garantiya niya sa akin. Armand, mangako ka sa akin ha. Walang iwanan. Tumango naman siya bilang tugon. Oo, pangako, pananagutan kita at ang magiging anak natin. Ang sabi pa niya sa akin bago ako pumasok sa banyo para mag-pregnancy test. Ilang segundo ang lumipas matapos kong patakan ng sarili kong ihi ang pregnancy strip. Ay 2 linya ang lumabas dito. Ibig sabihin ay buntis ako.
Namutla ako noon at labis na natakot sa anumang posibleng mangyari sa akin, Papa Dudut. Armand, buntis nga ako, ang sabi ko sa kanya habang naiiyak. Buntis ka talaga? Ibig sabihin ay magiging tatay na ako? Hindi makapaniwalang wika ni Armand sa akin. Oo, magiging magulang na tayong dalawa. Yes, tatay na ako. Thank you Lord. Masaya at tila nag-cheer pang wika ni Armand. Medyo nadismaya ako sa kanya noong mga sandaling yon. Teka, bakit masaya ka pa dyan? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Binalik naman niya sa akin ang tanong. Bakit ikaw? Hindi ka ba masaya na may anak na tayo? Armand, nag-aalala ako. Paano natin ito sasabihin sa mga magulang ko? Kinakabahang wika ko. Di sabihin natin ang totoo sa kanila. Aniya na tila nagsiselebrate pa siya sa naging resulta. Nagpatuloy naman ako, Papa Dudut. Sa palagay mo ganun lang kadali yon? Armand, tiyak na magagalit sa atin ang mga magulang ko. Itatakwil nila tayo. Maunawaan din nila tayo, wika niya para pakalmahin ako. Alam mo namang ayaw sa'yo ng mga magulang ko Tiyak na hindi ka nila tatanggapin at etong anak natin. Pag-aalala ko. Kahit na ano pang sabihin ng mga magulang mo, ipaglalaban ko ang pagmamahal sa iyo. Senyi, mahal na mahal kita at handa akong makasama ka habang buhay. Bakas na bakas sa mukha ni Armand ang senseridad sa kanyang mga sinasabi. Bakit hindi muna natin itago pansamantala ang pagbubuntis mo? Hahanap tayo ng tiyempo kung kailan natin ipagtatapat sa kanila ang katotohanan. Mungkahi pa niya sa akin. Kahit na ilang beses tayong maghanap ng tiyempo, tutol pa rin sila sa relasyon natin. Diin ko. Alam mo Senyi, sa totoo lang, nasasaktan ako sa tuwing minamaliit ako ng pamilya mo. Bakit kumo pangit ako? Kumo hindi ako katangkaran? Kumo maitim ako? Kesyo mahirap lang ako? Senyi, kahit na ganito ako, kaya kitang buhayin at paligayahin. Hindi bale, papatunayan ko rin sa kanila na nagkamali sila ng panghuhusga sa akin. Ipapakita ko sa kanila na kaya kong maging mabuting asawa sa iyo. Sa puntong yun ay nawala na ang saya sa kanyang mukha. Para maibsan ang kanyang sama ng loob ay niyakap at inalo ko siya. Armand, huwag mong i-down ang sarili mo. Kahit na pintasan ka pa ng ibang tao, pero para sa akin, ikaw ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Ikaw ang ideal guy ko. Handa kitang pakasalan anytime kasi mahal na mahal kita. Nag-worry lang ako ngayon kasi sa tingin ko, hindi pa tayo handang magtayo ng pamilya kasi nag-iipon pa lang tayo ng pundasyon. Matanong ko lang Zenny, hindi pa ba sapat ang 3 years para magkaroon tayo ng pundasyong makapagtatag ng pamilya? Question niya sa akin. Kung pera kasi ang pag-uusapan, Armand, hindi pa tayo handang bumukod. Maliit lang ang kinikita natin at sa sarili pa lang natin ay kulang na. How much more kung mag-asawa na tayo? Kailangan pa sana nating mag-ipon ng pera, lalo na at may anak na tayo. Huwag kang mag-alala at gagawa ako ng paraan para makaipon ako ng malaking pera para sa anak natin. Paniniguro niya sa akin. So ano na? Ililihim muna natin ito sa kanila? Tumango siya bilang sagot sa katanungan ko. Oo, hanggat kaya nating ilihim gawin natin. Kapag nakaipon naman ako ng pera, kahit magtana na tayong dalawa, bubuhayin natin ang anak natin ng tayong dalawa lang. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Sige, ililihim muna natin pansamantala ang pagbubuntis ko. At kung sakaling magkakabukingan man, huwag kang mag-alala at ipaglalabang kita sa mga magulang mo. Sana Zenyi, ganun ka rin sa akin. Wika ng aking boyfriend. Oo naman, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Ako naman ang nanigurado sa kanya.
Papadudot matapos naming malaman na buntis ako ay nagpa siya kaming ilihim muna ito. Pero hindi ko rin mailihim kaya sinabi ko lang ito sa mga kapatid kong babae, lalo na si Jenny. Pero dahil sa patuloy ang paglabas ng sintomas ng aking pagbubuntis ay nalaman din ito ng aking pamilya. Kaya isang araw ay kinompronta ako ng aking ama. "Walang hiya ka, Senyi? Anong klase kang anak? Hindi kita pinalaking malandi." Galit na wika ng aking ama. Marami pa siyang pagmumurang binanggit sa wikang Chinese pero tinanggap ko ang lahat ng yon. "Tatay, aksidente po ang lahat," katwiran ko sa kanya. "Aksidente? Aksidente lang ba yung pagbubuntis mo dyan sa lalaking yan? Senyi, hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo. Ginawa ko ng lahat ng klase ng pangaral para hindi ka lamang mapariwara. Pero ano? Inilagay mo ang sarili mo sa kahihiyan." Sigaw pa niya sa akin. "Nagmamahalan kami ni Armand pagdedeklara ko." "Nagmamahalan? Ano bang kanyang ibigay sa iyo ng lalaking yan? Mahirap pa sa dagay ang lalaking yan, hindi ba? Mabibigyan ka kaya ng magandang buhay ng taong yan?" Aniya habang iniinsulto ang aking boyfriend. Samantala bagamat alam kong nasasaktan siya sa mga panlalait na natatanggap niya mula sa aking ama, ay minabuti na lamang ni Armand na manahimik noon na tanggapin ang bawat bayon ng galit ng aking ama. Nagsisikap naman po si Armand Ginagawa naman po niyang lahat para sa kinabukasan namin pagtatanggol ko. Hindi ako naniniwala. Kung nagsisikap ang lalaking yan, hindi yan titira sa pusali. At saka ano ba ang itsura ng lalaking yan para mahalin mo? Bulag ka ba? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yan ha, Senyi? Hindi kita pinalaki para mapangasawa lang ang pangit na yan. Pangiinsulto pa ng aking ama. "Tatay, hindi pangit si Armand." Sa puntong yun ay nagtaas na ako ng boses sa aking ama. "Anong tawag mo dyan sa pagmumukhang yan? Wala na ngang pera, wala pang mukha. Anong ipagmamalaki niyan? Wala." Samantala nagpa siya namang magsalita ang aking ina kay Armand. "Armand, ngayong buntis na ang anak namin ay handa mo ba siyang panagutan?" Kalmado niyang tanong dito. "Aling Clarita, handa ko naman pong panagutan ang responsibilidad kay Senyi at ang magiging anak namin. Handa ko po siyang pakasalan." Paninigurado pa ni Armand. "Anong pakakasalan? Walang kasalang magaganap. Ayaw kong maikasalang anak ko sa isang katulad mo." Kontra ng aking ama. Huminga naman ng malalim si inay bago kausapin si tatay. "Yufei, kailangang pakasalan ni Armand si Senyi. Kahihiyan sa pamilya natin kapag hindi napanagutan ni Armand ang anak natin. At ayaw kong maging disgrasyada si Senyi." Sumigunda naman si Armand. "Mang Yufei, kahit na ganito ang itsura ko ay kaya ko pong maging mabuting asawa sa anak ninyo." Pero lalong nagalit ang aking ama. "Tumigil ka nga dyan, hayop ka," wika niya. Pagkatapos ay sinuntok niya ang boyfriend ko. Agad namang kaming nagpanik lalo na si inay. "Tatay, ano ba, tama na. Huwag niyo pong saktan si Armand, parang awa niyo na." Pigil ko sa aking ama. "Ang lakas ng loob mong sabihin sa harapan ko yan? Wala akong pakialam kung magiging mabuti ka mang asawa sa anak ko o hindi. Basta ayaw ko sa iyo. Naintindihan mo?" Galit at nandudurong wika ni tatay sa aking boyfriend. "Yufei, ano bang nangyayari sa iyo? Huwag mo nang saktan si Armand. Kahit ayaw mo sa lalaking yan, wala na rin tayong magagawa. Nabuntis na niya ang anak natin. Pasalamat na lang tayo at handa niyang harapin ang responsibilidad niya kay Senyi." Sabat naman ng aking ina. Pagkatapos ay bumaling siya sa amin ni Armand. "Kailangang may maganap na kasalan, Armand. Pakasalan mo ang anak namin sa lalong madaling panahon. Total kamoy nagmamahalan kayo. Panindigan nyo yan." "Sige Clarita, ikaw ang mag-asikaso niyan. Basta hindi ako tutulong dyan. Nakakapag-init lang kayo ng ulo. Diyan na nga kayo." Pagkatapos nun ay nagmura pa ito sa wikang Chinese bago tuluyang nag-walk out. "Nay, sorry." Tangi ko na lamang nasabi sa aking ina. "Wala kayong dapat na ikahingi ng tawad ni Armand. Siguro nga'y nagmamahalan kayong dalawa.
Sino ba naman kami para pigilan kayo? Nasa hustong gulang na kayo at dapat ay matuto na kayong mag-decide para sa sarili ninyo. Wika na lamang ni inay sa amin. Sige, magpahinga ka na anak. Huwag mo nang isipin pa ang galit ng tatay mo. Baka mapano pa ang anak mo kung mag-isip ka ng masama. Ikaw naman Armand, umuwi ka muna sa inyo. Opo Aling Clarita, magalang na tugon ng aking boyfriend. Sa susunod na linggo pala, pag-uusapan na ang kasal ninyong dalawa ni Senyi. Paalala pa ni inay kay Armand. Sige po, sasabihin ko po kaagad yon sa mga magulang ko. Aalis na po ako. Huling wika ni Armand bago umuwi sa kanilang bahay. At yun papadudot, walang inaksaya ang pamilya ko at agad na inihanda ang aking kasal. Ayaw nila akong maging disgrasyada at ayaw nilang maging bastardo ang anak ko. Kaya kahit natutol sila kay Armand ay pilit nilang tinanggap ito nang dumating ang araw ng kasal ko. Ayan Ate Senyi, ang ganda mo na. Puri sa akin ang aking kapatid na si Siyang. Naku, bagay na bagay sa iyo ang wedding gown mo. Puri naman ang aking ina sa akin. Sumigunda naman ang aking kapatid. Oo nga po Nay, nagmukhang matangkad po si ate sa gown niya. Teka, tatawagin ko lang ang Kuya John Feng mo para makita niya kung gaano kaganda si Senyi. Pagkatapos noon ay tinawag na niya ang kapatid ko. John Feng, halika dito. Agad namang lumapit noon ang aking nakakatandang kapatid. Bakit Nay? Anong masasabi mo sa kapatid mo? Maganda ba? Ngumisi naman si Kuya John Feng bago nagsalita. Maganda naman pero yung papapangasawa niya hindi. Pangaasar pa nito. Grabe ka naman Kuya John Feng, saway naman ang bunso namin. Teka, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sayang talaga si Senyi. Maganda siya Tesay, tapos yung mapapangasawa niya kamukha ni Shrek. Pangiinsulto pa nito sa aking mapapangasawa. Kuya, saway ko sa kanya. O tama na yan. Baka naman pag-awayan nyo pa yan. John Feng, matuto ka namang rumespeto dun sa tao. Kahit na gano'n ang itsura nun, tao pa rin naman yon. Pangaral naman ng aking ina. Okay, I'm sorry. So, ano na Ziyang, hindi ba kayo mag-aayos ng sarili ninyo? Tanong nito habang nakatingin sa relo. Naku, 7:00 na pala ng umaga. Mag-aayos na ako. Pagmamadali naman ni Ziyang. Mag-ayos ka na Ziyang. Alalahanin niyong 8:00 ng umaga ang seremonyas. Kayo na ay mag-ayos na rin po kayo. Paalala pa ng kuya ko. Agad namang tumungo sa kwarto si Inay at Ziyang para magayos. Kuya John Feng, pasensya ka na ha. Alam ko na isa ka sa mga tutol sa kasal namin ni Armand. Mahinang wika ko sa aking kapatid. Ay nako, tutol talaga ako sa kasal ninyong dalawa. Pero anong magagawa ko? 4 months ka ng buntis. Kailangang maikasal kayo ni Armand ngayon. Ayaw ko kasing lumaking bastardo ang pamangkin ko at saka ayaw ko ring sabihin ng mga chismosa nating kapitbahay na disgrasyada ka, nakakahiya. Nga pala, natawagan mo na si Armand ha? Tumango naman ako. Oo kuya, kanina pa ang sabi niya ay nagbibihis na raw sila. Sagot ko pa. Alam mo, marami na akong narinig na pintas mula sa mga kamag-anak natin tungkol dyan sa future husband mo. Ang pangit daw kasi. Hindi raw kayo bagay. Alangan na alangan kasi ang itsura niya sa'yo. Ako naman kahit na admitted na pangit siya, pinagtatanggol ko na si Armand kasi magiging brother-in-law ko na siya. Aniya. Kuya, may pagtatapat ako sa'yo. Maya-maya ay sabi ko sa kanya. Ano yun Senyi? Curious niyang tanong sa akin. Kuya, wag na lang kaya ituloy ang kasal? Tanong ko. At that time kasi parang kinakabahan ako sa kasal namin. Para bang sinasabi ng utak ko na huwag muna. Siyempre nagulat naman si Kuya John Feng sa sinabi ko. Anong sabi mo? Teka, akala ko ba mahal mo si Armand at saka pwede ba? Sayang ang preparasyon natin. Gumastos na tayo ng malaking halaga tapos hindi lang matutuloy. Kuya, mahal ko naman si Armand pero parang may mali. Wika ko na may pag-aalinlangan. Mali? Anong mali? Nagpatuloy naman ako sa pagsagot sa tanong niya.
Ewan ko kuya, parang sinasabi ng utak ko na huwag ituloy muna ang kasal. Agad na tumutol ang aking kuya sa bala ko. Hibang ka na ba Zenny? Kailangang matuloy ang kasal. Kailangang panagutan ka ng lalaking nakabuntis sa iyo. Kahihiyan sa pamilya natin kung isisilang ang pamangkin ko na bastardo. Bukod doon ay kahihiyan rin natin na maging disgrasyada ka. Pero kuya, iba talagang nararamdaman ko, insist ko. Zenny, pinasok niya ni Armand, panindigan niyo na. Kung hindi ka pa pala sigurado sa pagmamahal mo dyan kay Armand, sana hindi ka nagpabuntis. Pero nandyan na yan. Pakasalan mo si Armand, mahal mo man siya o hindi. Seryosong wika ng aking kuya. Napabuntong hininga na lamang ako at tinuloy ko pa rin ang napagplanuhan. At doon ay naidaos ang kasal namin ni Armand. Yun nga lang papadudod, puro kahihiyan ang inabot ng pamilya namin ng mga oras na yon. Hindi agad na ihanda ang mga handang pagkain kaya halos malipasan ng gutom ang mga bisita, kabilang na mga ninong at ninang. Bukod doon ay puro kapintasan ang inabot ni Armand sa mga kamag-anak ko. Pero winalang bahala ko na lamang yon papadudot kasi nga ay buntis na ako. Yun nga lang hindi ko noon alam kung tama ba o hindi ang ginagawa kong desisyon na pagpapakasal kay Armand. Kung siya na ba talaga ang hinahanap ko bilang isang asawa. Papadudot pagkatapos ng kasal namin ni Armand ay bumukod kami ng tirahan. Ibang-ibang naging pamumuhay ko sa naging pamumuhay ko noon sa kamay ng mga magulang ko. Kahit na hindi naman kami mayaman ay naibibigay naman sa akin ng mga magulang ko ang karapatang alaga para sa akin. Pero noong sumama ako sa aking asawa, inaamin ko na sobra akong nahirapan at hindi agad ako nakapag-adjust. Papadudot naging isang kahig, isang tuka kami ni Armand. Hindi lahat ng pangangailangan ko ay hindi niya naibibigay. Bukod sa madalas naming pagkain ng tuyo at noodles, bukod sa tambak kami ng utang sa mga kapitbahay ay wala ding kuryente ang bahay namin at ang bahay ay barong-barong lamang. Malayong malayo ito sa marangyang buhay ko noong dalaga pa ako. Papadudot nung una ay tiniis ko at pilit kong kinaya ang sitwasyon namin. Pero dumating din ang pagkakataon na parang gusto kong sumuko tulad na lamang isang gabi. Ginabi ka na naman, bakit ngayon ka lang? Reklamo ko sa kanya. Pasensya na Zenny, traffic pa uwi dito. Anong pagkain natin ngayon? Tanong pa niya sa akin. Wala tayong pagkain kasi hindi ka naman nagbigay ng pera sa akin. Naaaburido kong wika. Bakit hindi ka naman nagdilihensya ng pera? Umutang ka sana kina Aling Christy. May halong paninisip ang sabi sa akin ng asawa ko. Tambak ka tayo ng utang sa mga kapitbahay natin. Sa palagay mo pautangin pa nila tayo? Hindi na. Bakit hindi ka humingi ng pera sa mga magulang mo? Suhestyon niya sa akin. Armand, ganito na lang ba ang buhay natin? Puro utang na lang ba tayo? Hindi ka ba magsusumika para hindi naman tayo mahirapan sa pera? Naiinis kong tanong sa kanya. Nagsusumikap naman ako Pero hindi sapat yun. Kulang pa yung sinasabi mong pagsisikap, Armand. Kailan ba natin mababayaran ang mga utang natin? Kailan ba tayo magkakaroon ng koneksyon ng kuryente at tubig? Kailan mo ako pakakainin ng masarap na pagkain at hindi puro tuyo at noodles lang? Kailan mo ako ititira sa mas matinong bahay? Mas matino sa bahay nating madilim, puro butas, masikip at tinabingan lang ng plywood. Armand, hindi ito ang pinangarap kong buhay. Kontra ko. Kaunting tiis na lang, malapit na. Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin dahil na rin sa sobrang frustration sa asawa ko. Ang tanong, kailan pa? Hanggang kailan ako magtitiis sa paghihirap nating ito? Armand, hindi ako sanay sa ganitong klase ng buhay. Ayaw ko na rito sa lugar natin, magulo, puro sugarol ang mga kapitbahay. Araw-araw palaging may nag-aaway, maingay. Reklamo ko. Zenny, pasensya na. Pagkatapos nun ay huminga ng malalim ang asawa ko. Pero nagpatuloy lamang ako sa paglabas ng aking sama ng loob at alalahanin. Armand, bukod doon ay malapit na akong manganak. May naipon ka na ba para sa panganganak ko? Sigurado ko na wala ka pang naiipon, Armand.
Ganitong buhay lang ba ang kaya mong ibigay sa amin? Question ko sa kanya. Minsan, napag-isip-isip ko mukhang nagkamali ako ng lalaking pinakasalan eh. Pinagsisisihan mo na akong napangasawa mo? Nakita ko sa asawa ko ang pagkaalarma sa aking sinabi. Mahal kita pero kung ganitong buhay lang ang ibibigay mo sa akin talagang hindi ko maiiwasan ang magsisi. Arman, 7 months na ako nagbubuntis at ilang buwan na lang manganganak na ako. Ayaw kong lumaki ang anak natin sa ganitong buhay. Paliwanag ko naman. Kung ganun pala Senye, sige malaya ka nang umalis ng bahay na ito. Hindi kita pipigilan. Pasensya na kung hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nakagisnan mo. Wika niya sa akin na kinagalit ko. Alam mo Armand, na-disappoint ako sa iyo. Hindi yan ang ine-expect kong isasagot mo sa akin. Anong gusto mong isagot ko sa iyo? Hindi ba ilang beses ko nang sinasabi sa iyo na ginagawa ko naman ang lahat para maiahon kita sa ganitong buhay? Balik naman sa akin ang aking asawa. Hindi ko nakikita yung ginagawa mong efforts para umahon tayo sa hirap. Reklamo ko pa sa kanya. Sige, iwi muna kita sa bahay ng mga magulang mo. May kuryente at tubig doon. Mas maibibigay nila ang mga pangangailangan mo. Dahil sa wala na akong magawa sa mahirap naming buhay ay napapayag niya ako sa gusto niya. Sige Armand, dalhin mo na ako sa mga magulang ko. Zenny, patawarin mo sana ako kung hindi kita maiahon sa hirap. Pero ngayon lang naman ito eh. May katapusan din ito. Pangako darating din ang panahon na makakabawi din ako sa iyo. Pangako niya sa akin na hindi ko na inaasahan noon. Papadudot kahit na ganoon ang buhay namin ay nagtiis ako. Minahal ko pa rin si Armand. Ginampanan ko pa rin ang pagiging asawa ko sa kanya. Pero minsan hindi ko maiwasan ang malungkot kasi sobra akong nag-aalala noon sa magiging anak ko. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa ganong klase ng buhay. Kaya may pagkakataon na gusto kong makipaghiwalay na kay Armand. Samantala ay nagpatuloy ang paghihirap namin. Lumobo ng husto ang utang namin dahilan para guluhin kami ng mga pinagkakautangan namin. Dahil din sa sobrang kagipitan ay isinanla ni Armand ang malit naming tirahan. Kasabay pa noon ay nawalan pa siya ng trabaho. Kaya sobra-sobra ang hinagpis ko noon. Nagpatuloy ang ganong klase ng buhay hanggang sa dumating na ang kabuwanan ko. Armand, nasaan ang anak natin? Kumusta na siya? Babae ba o lalaki? Tanong ko sa aking asawa nang magkamalay ako pagkatapos ng aking labor. Lalaki ang anak natin, Senyi. Ayos naman siya. Malusog nga eh. Malungkot na wika ni Armand sa akin. Talaga naku gusto ko nang makita ang anak natin. Excited kong wika sa kanya. Maya-maya ay dumating na ang aking magulang at kapatid. Kasabay noon ay siya rin pagdating ng doktor, karga-karga nito ang aming anak ni Armand. Agad kong kinuha ang sanggol at natuwa ako nang makita kong gwapo at cute ang aking anak. Ganon din ang naging reaksyon ng lahat maliban kay Armand. Samantala tinatanong naman ng doktor kung ano ang ipapangalan namin sa bata at sabay kaming sumagot ni Armand na Justin Louie. May ba tayo Armand? May pambayad ka na sa hospital bills ng asawa mo? Heto yung bill, inabot na sa akin kanina ng cashier. 4,560 lahat-lahat. May discount tayo kasi pinsan ko ang may-ari ng hospital na ito. Ano Armand? Seryosong tanong ng aking ina kay Armand. Nagdedelhensya pa po ako ng ipambabayad. Mahinang sagot ng aking asawa. Nadismaya naman ang aking ina. Ano? Wala kang pambayad para sa panganganak ng asawa mo? Hindi ka man lang nag-ipon? Alam mo namang buntis ang asawa mo? Ang wika pa nito. May dala po akong pera pero 1-2 lang po Sagot nito sabay pakita ng pera. Alam mo, napaka-irresponsable mo. Bakit hindi ka nag-ipon para sa asawa mo? Dapat pinag-ipunan nyo na yan noon pa. Inis na wika ni inay. Maliit lang po kasi yung kinikita ko po Kulang pa po sa pagkain namin.
Katwiran pa ni Armand. Ayan na nga bang sinasabi ko. Hindi mo kayang buhayin ang anak mo. Kung mananatili kang ganyan, anong klaseng buhay ang ibibigay mo sa pamilya mo? Armand, sa totoo lang, nagsisisi ako at pumayag pa akong ikasal kayo ng anak ko. Puro na lang paghihirap ang ibinibigay mo kay Senyi. Naku Armand, mahiya ka naman sa balat mo. Galit na wika ni inay. Sige po, magdedilihensya po kaagad ako ng pera para idagdag doon sa pambayad sa ospital. Sabi na lamang ni Armand habang kitang-kita ko ang frustration sa kanyang mukha. At ano, uutang na naman kayo? Mababaon na naman kayo sa utang. Paano kung wala kayong mautangan? Ngangalang kayong dalawa ng anak ko dito? Hindi kayo palalabasin ng ospital. Hay nako Armand. Sige, umutang ka. Mag-produce ka ng pera. Huwag kang babalik dito hanggat wala kang pambayad sa ospital. Pinag-iinit mo talaga ang ulo ko. Sigaw ng nanay ko. Sige na Armand, kumuha ka ng paraan. Ako din ay hihingi ng tulong sa iba pa para makabayad tayo ng ospital. Pampalubag loob ko na lamang sa asawa ko na nagisa sa harap ng aking pamilya. At yun nga papadudot, sumabog ng tuluyan sa galit ang mga magulang ko. Naunawaan ko sila kasi puro na lamang paghihirap ang natamo ko sa kamay ng asawa ko. Awang-awa sila sa akin kasi ibang-iba na ang Zenyi na pinalaki nila sa Zenyi na nasa harapan nila ngayon. Hirap na hirap ang itsura dahil sa mga problema. Samantala kinabukasan ng isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Armand, saan ka ba galing? Ano, nakahanap ka na ba ng pera? Concerned kong tanong sa kanya. Wala akong nahanap na pera. Galit niyang sagot sa akin. O teka Kuya Armand, bakit ka sumisigaw dyan? Hindi ka sinisigawan ng ate ko ha? Saway naman ang kapatid kong si Siyang na nag-aalaga noon sa aking anak. Pwede ba itiko mo yung bibig mo ha Siyang? Huwag kang sumabat dyan. Hindi kita kinakausap. Nandudurong wika ng asawa ko sa bunso kong kapatid. Teka Armand, ano bang problema mo ha? Bakit ka ba ganyan? Tanong ko sa aking asawa. Nakakainis kayo. Malas kayo sa buhay ko. Kayong magpapamilya. Akala nyo kung sino kayong magaling? Akala nyo kung sino kayong perpekto? Naibulalas niya sa sobrang galit at sama ng loob. Armand, ano bang nangyayari sa'yo? Clueless kong tanong kay Armand. Pwede ba Armand? Kung wala kang nakuhang pambayad sa ospital, sabihin mo kaagad sa amin. Huwag kang mag-alala at nag-promissory note na lang muna si ate na saka na lamang babayaran ang hospital bills. Nakalabas si ate kasi kamag-anak naman namin yung may-ari ng ospital. Mataray na wika ni Ziyang. Ngunit hindi nagpatinag si Armand. Mga salot kayo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi ako maghihirap at magkakautang. Kung hindi sana ako nagpakasal sa iyo, hindi ako magkakanda utang-utang ang pamilya ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mamalasin ng ganito. Paninisi pa niya sa amin. Armand, pakiusap, tama na. Magigising ang anak natin. Saway ko. Wala akong pakialam. Sinusumpa ko kayong lahat, mga hayop kayo. Armand, bakit ba nagkakaganyan ka? Kung wala kang makuhanan ng pera, ayos lang. Hindi naman kita pinipilit eh. Naiintindihan naman kita. Sa puntong yon ay naiyak na ako dahil alam ko ang nararamdaman noon ng asawa ko. Alam mo Zenyi, naintindihan mo ko pero yung mga kapamilya mo, nakakapang-init talaga ng ulo. Alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa inyong lahat. Matagal kong tiniis ang panlalait at pangiinsulto ninyo sa akin. Bakit ko mo ba mahirap lang ako? Bakit ko mo ba pangit ako? May karapatan na kayong lait-laitin ako? Hoy, heto ang tatandaan ninyo. Lalo ka na Ziyang, sabihin mo ito sa mga magulang mo na kapag hindi sila tumigil sa pang-aapi sa akin, hindi ako mangingiming pagpapatayin ko kayong lahat. Hindi ako nagbibiro, tandaan nyo yan. Banta pa niya kina Ziyang at sa pamilya ko. Sa totoo lang, hindi ka namin kinakawawa. Ikaw lang nag-iisip ng kinakawawa ka namin. Kaya ka lang namin madalas pinagsasabihan kasi para magsumikap kang lalo para sa pamilya mo. Hindi ka ba naaawa kay Zenyi sa anak mo? Puro paghihirap lang ang ibinibigay mo sa mag-ina mo.
Hindi ka man lang gumagawa ng paraan para umahon kayo sa kahirapan. Suhestyon ng kapatid ko. Gumagawa naman ako ng paraan ha. Ang problema lang kasi sa inyo masyado kayo nagmamagaling. Sagot niya. Tila nilalabas na niya ang lahat ng sama ng loob sa pamilya ko. Total naman, hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay ng anak natin. Sige, pinapalaya ko na kayo. Bigla pa niyang sabi sa akin. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Ayaw ko na, Senyi. Patawarin mo sana ako pero suko na ako. Ayaw ko na sa iyo. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay umiyak na ako. Armand, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Mahal na mahal kita. Teka Kuya Armand, makikipaghiwalay ka na sa kapatid ko? At ganun lang ang dahilan? Napakababaw naman yata. Kontra naman ni Ziyang kay Armand. Buo na ang desisyon ko, Senyi. Para din sa iyo to at sa anak natin. Siguro makakakita ka pa ng lalaking mas nararapat sa akin. Zenyi, paalam na. Pagkatapos nun ay muli siyang lumabas ng pintuan, hinabol ko naman ang aking asawa. Armand, please naman. Huwag mo naman akong saktan ng ganito. Nakikiusap ako. Pagsusumamo ko sa kanya. Pero hindi siya nakinig sa akin, Papa Dudut. Bitawan mo ko. Aalis na ako. Hindi na ako magpapakita pa sa inyo kahit kailan. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago umalis ng tuluyan sa buhay namin. At yun nga, Papa Dudut, naghiwalay na kami ni Armand ng tuluyan. Hindi na siya nagpakita sa akin kailanman. Dahil doon ay ako na lang ang mag-isang nagpalaki sa anak ko. Itinuon ko na lamang sa anak ko ang atensyon ko at naibigay ko sa anak ko ang mga pangangailangan niya. 2 years ang lumipas ay nakapag-move on na ako. Nakalimutan ko na rin po si Armand. Dito ay may nakilala akong lalaki, si Darius. Isa siyang regular customer ng butik kung saan nagtatrabaho ako bilang cashier. Mabait po si Darius at tanggap niya ako at ang anak ko. Dinaglaon ay sinuyo ako ni Darius at ang mga magulang ko. Ibang iba si Darius kay Armand, Papa Dudut. Tall, dark and handsome si Darius. Bukod sa napaka-gentleman nito at magalang. Kaya agad na nahulog ako sa kanya, kaya after 3 months ng paliligaw niya sa akin ay sinagot ko na siya. At naging masaya ako sa piling ni Darius. Samantala muli nagkita kami ni Armand. Doon ay humingi siya ng tawad sa pang-aabandona niya sa amin ng anak niya. Although gusto niya makipagbalikan ay umayaw na ako. Nangako na lamang siya na susustentuhan niya ang anak namin at yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naging null and void ang kasal namin ni Armand sa maraming kadahilanan. Dahil doon ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Darius na magsama bilang legal na mag-asawa. Sa ngayon ay halos 3 taon na kami ni Darius at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbabasa mo ng liham ko. Sana'y kapulutan ng aral ang storya ko ng buhay. God bless you and more power. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Zenyi. Maraming salamat sa iyo, Zenyi, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Napakababaw ang dahilan ni Armand para hiwalayan at abandonahin ka. Oo, mahirap ang naging buhay ninyo, pero kung talagang mahal ka niya at responsable siyang ama at asawa, gagawa siya ng paraan para may ahon niya kayo sa hirap. Sa tingin ko ay hindi kanya gaanong kamahal, kaya hindi niya ibinigay ang kanyang full potential at effort para umasenso ang iyong buhay. At tama lang, Zenyi, na hiwalayan mo na si Armand kasi hindi siya ang lalaking nararapat para sa iyo. Tingnan mo naman ngayon, nakatagpo ka ng lalaking higit pa sa iyong asawa, isang lalaking may pagsisikap at kaya kayong buhayin ng anak mo. At para naman kay Armand, hindi ka namin minamaliit pero naniniwala kaming hindi mo ibinigay ang iyong full potential para umasenso. Hindi namin alam kung sadyang nagpabaya ka lamang pero naniniwala ako na lahat ng tao ay may kakayahang umasenso. Nasa eagerness at pagsisikap at diskarte mo na lamang yan kung paano ka aangat sa buhay. Muli, God bless sa iyo, Zenyi, at sa iyong buong pamilya.
Sa mga listeners naman natin, huwag tayong mag-aasawa o magdidesisyong lumagay sa tahimik kung alam nating hindi pa natin kaya emotionally o financially. Paghandaan ang pagtatayo ng sarili mong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.